At ayan mga ka-crypto, matindi po ang pag-uusapan nating balita sa video na ito. At yan po ay tungkol sa US-Iran tensions spike as Trump sets 48-hour deadline on Strait of Hormuz blockade. Ayan, nagbigay lamang po ng 48 hours itong si Pangulong Trump para sa deadline sa Strait of Hormuz blockade. Pero bago po natin pag-usapan ang balitang ito, ay magte-technical analysis muna tayo kay XRP. Ayan, ibalik po natin yung dating araw-araw na technical analysis natin sa ating mga paboritong cryptocurrencies. Katulad na lamang po ni XRP dito. Yan, ang nakikita po natin ngayon ay ang daily chart time frame dito ni XRP. At nakikita po natin na nitong mga nakalipas na araw ay sunod-sunod po siyang bumubuo ng mga red candles. Yan, red candles o mga bearish candlesticks. Yan, kapag sinabi po nating red candles or bearish candlesticks, ibig pong sabihin ay nakakaranas po siya ng pagbagsak. Ayan. Nito pong March 17. Ayan, sinubukan po niyang umakyat dito. Ayan, sinubukan po niyang basagin yung ating major resistance line dito na kulay green. Ayan, makapal po yan. Kasi major resistance po yan. Lagay po natin yung presyo para makita naman ng mga nanunood sa mga kanilang mobile phones. Ayan, kasi mahirap pong makita yung presyo. Ayan, ito po ay ang ating kasalukuyang resistance. Major resistance. Kapag sinabi po nating major resistance ay hindi po ito basta-bastang harang dito sa itaas na presyo. Napakatibay po nito. Kasi ito po ay hango o kinuha po natin yan sa mataas na time frame. Particular, galing po ito sa weekly chart time frame natin dito. Yan, papakita ko po yung weekly chart time frame natin. Yan, ito po. Yan, dito po galing yan. Ayan. Balik po tayo ulit sa daily chart time frame natin. At yan nga, noong March 17, sinubukan niyang akyatin at basagin ang ating major resistance na yan na 1.5664. Kaso, ang nangyari, nauntog po siya at nagkaroon siya or bumuo po siya ng napakahabang wick. Ayan, pag sinabi po nating wick, yan po yung kanyang karayom dito sa kanyang itaas na bahagi. Napakahaba po niyan kasi nagpapakita yan na malakas po or napakatibay ng ating resistance dito. Kaya nung umabot po siya rito ay itinulak ng mga resistance. Ayan, bawal kang lumagpas dito. Parang ganyan po yung sinasabi ng mga resistance dito. Kaya nagkaroon ng matinding labanan at nauwi po yan sa mahabang wick o karayom. Kaya ganyan, kung nakakakita po tayo ng mahabang karayom or wick, ibig pong sabihin ay nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng mga buyers at saka sellers. Yan, ang isa pang mahabang wick dito katulad nito, nangyari noong February 15. Ayan, highlight po natin para inyong makita. Ayan, ibig pong sabihin yan ay matindi talaga ang bakbakan na nangyari dito. Ayan, kung pag mas mahaba yung karayom, ibig sabihin talagang yung labanan ay talagang napakatindi. Ayan. Kaya kung nakakakita tayo ng ganyan is talagang alam na natin yung nangyari. Napaka-volatile yung naging galaw. Kaya, ayan. Ngayon,
Nung sumunod na araw, pagkatapos po niyang sinubukan basagin yung ating resistance dito na 1.5664, ay sinundan po ulit ito ng sunod na bearish candlestick. Ganyan po talaga. Ayan, sa mga baguhan, kung talagang nabibigo po siya, kung pag nabigo po siyang basagin ang isang resistance line, kusang bibigay na lamang po talaga ito. Ayan, bibigay na lamang po ito at magre-reverse na siya ng direksyon. At sa kasong ito, yan na nga, natalo yung mga gustong magpaangat sa presyo ni XRP dito. Kaya, yan, bumagsak tuloy-tuloy. Yung sumunod na candlestick is mas malaki pa. Yan, ang sumunod na bearish candlestick natin is mas malaki yung katawan. Ibig pong sabihin, talagang parang nauntog sila rito, nahilo, tapos, ayan, bumagsak. At sinundan po ulit ng isang bearish candlestick. Ayan, at bearish candlestick na naman hanggang sa kasalukuyan. Ngayon, nakikita natin bearish candlestick na naman yung nabubuong candlestick natin ngayon. Ayan. Ayan na po siya. At mukhang makakaranas po siya ng breakout dito sa ating trend support dito. Kaya yan po yung binabantayan natin dito. Ang aking binabantayan po rito is yan na nga, kung magkakaroon tayo ng confirmation breakout dyan. Ayan. Kung ang kasalukuyang candlestick natin dito ay magsasara dito sa ilalim ng trend support natin dito, or kung bubuo po siya ng mismong ganitong candlestick or bearish candlestick, confirmation po yan na breakout na tayo dito sa ating trend support. Pakita ko po yung trend support natin dito sa ibaba kung paano po ito nabuo. Yan. Ayan po siya. Ayan, sana ay kitang-kita po ninyo ito. Ayan, palakihin po natin kung paano natin nakuha yan. Para naman mas maintindihan ng mga baguhan, ayan, o nag-uumbisang mag-aral ng technical analysis. Ayan, ito po yung pinaka-umpisa natin. Kitang-kita natin dito, may dalawang candlestick na nagkaroon ng rejection dito. Ayan. Palitan po natin ng kulay green kasi tumalbog nga siya. Nagkaroon ng rejection. Umakyat, nag-sideways. Ayan, pagkatapos sinubukan niya ulit dito noong February 28. Ayan, tinusok niya ng kanyang karayom. Kaso naramdaman niya matigas pa rin. Kaya nagpatuloy po siya sa kanyang pag-sideways hanggang sa nasagi po niya ulit dito mga March 8 to 9. Ayan. Kaya tatlong beses na po na sinubukan niyang pakiramdaman yung ating trend support dito sa ilalim. At matibay. Kaya nung pangatlo, sinubukan niyang umakyat. Kasi sabi niya siguro wala siyang mapapala dito sa ating trend support kasi mukhang matibay. Kaya umakyat po siya. Ayan, hanggang sa nauntog po siya sa major resistance natin dito sa 1.5664. Kaso, nung maramdaman niya, mas matigas or sobrang tigas as compared dito sa ating support. Kaya, ayan, nahilo siya. Dito na lang ako ulit. Babalikan ko na lang ulit yung trend support dito. Mas may chance akong basagin ito. Kaya, ayan, bumagsak siya. At ngayon na nga, nakikita na po natin yung kanyang progress. Yung kasalukuyang candlestick natin ay tumagos na. At naglalaro dito sa ilalim po ng ating trend support. Kaya dahil dyan, kung breakout na nga ito,
mataas ang chance na babagsak po tayo dito sa sunod na major support natin. Isang major support na rin ito. Ayan, kinuha na rin natin yan sa ating weekly chart. Palitan po natin ng kulay red. Color codings po natin dito is basta yung red is support. Green is resistance. Ayan. Kaya ang nakikita ko po rito is mukhang mas mataas po yung chances na sa mga paparating na araw or short term ay mukhang babagsak po tayo dito sa ating major support dito na nakaabang sa 1.3211. Kaya lagyan po natin ng directional marker. Kaya yan lamang po yung nakikita ko. If, yan yung condition, ay kung magkakaroon tayo ng malinis na breakout dito. Kaya wag pa rin po tayong pakampante kasi pwede pa rin pong magbago yung kasalukuyang candlestick na ito at pwedeng maging green. Ayan, pwede pong maging green yan kasi meron pa tayong base sa oras po ng trading view ay meron pang 12 hours bago tuluyang mabuo yung kasalukuyang candlestick natin dito. Kaya wag pa rin po tayong pakakasiguro kasi sa 12 hours na yan ay marami po ang meron po ang mahaba po yung chances na maari siyang magbago at maging kulay green. Kaya yan, pero ang sa akin binabantayan ko po ito dahil kung sakaling nagkaroon nga ng malinis na breakout dito, mataas po yung chances na magpapatuloy tayo sa pagbagsak. Yan. Sa tingin ko ay hahalikan niya ang major support natin dito sa 1.3211. Yan. Or patatamaan po niya yan. Ayan. Patatamaan po niya ito. Pero kung malakas po yung volatility natin or pwersa ng mga bears, possible po na baka mabasag pa yan. At kung sakaling nabasag po niya ito, possible na babagsak pa siya hanggang dito sa sunod na major support natin dito sa ibaba. Yung major support naman po natin na sunod dito ay nasa presyong 1.2233. Yan. Yan po yung sunod. Pero syempre kakailanganin po niya ng malakas na bearish pressure para bumagsak hanggang dito sa 1.2233. Ayan. Pero wag po tayong mag-alala kasi mukhang malabo po siyang bumagsak dito sa 1.2233. Mukhang masasabi ko po rito is baka hanggang dito lang siya sa 1.3211. Kaya maliit lamang yung para sa akin is maliit lamang po yung target ko dito. Ayan, malapit po dito sa 1.3211. At ano ang dahilan? Ano ang aking rason kung bakit ko nasabi yan? Ang isa pong dahilan ay mapapansin po natin dito na yung ating Hall Street indicator ay kulay green. Ayan. Kapag kulay green po yan, ibig sabihin is may lamang pa rin or may pwersa pa rin yung mga bulls. Ayan, may mga pwersa pa rin yung mga buyers na pwede po nilang pigilan ang pagbagsak ni XRP. May kakayahan pa rin sila. Kaya, ayan, maliban na lamang kung pag nag-red yan. Kung pag talagang nag-red yung kulay nito is dyan po talaga nakakaranas ng mabilis or malalaking pagbagsak ang presyo ni XRP. Pero, ayan nga, dahil kulay green ito, yan, may kakayahan pa rin pigilan ng mga bulls ang pagbagsak ng presyo ni XRP. Kaya, yan po yung aking technical analysis dito sa daily chart time frame nitong si XRP sa mga paparating na araw.
Kaya binabantayan ko po siya kung magkakaroon ng breakout ngayon. Kaya ayan po. Ngayon ay balikan po natin yung ating balita. Ayan, yung matinding balita natin dito na US-Iran tensions spike as Trump sets 48-hour deadline on Strait of Hormuz blockade. Pag-usapan din natin kung ano ang posibleng epekto nito kay XRP o sa mga paborito nating mga cryptocurrencies. Ayan, akala natin ay papunta na talaga sa peace talks ang gulo sa Middle East. Pero nagkamali po tayo. Sapagkat sa isang biglaang pagbaliktad ng sitwasyon, itong si President Donald Trump ay naglabas po ng isang napakatapang na 48-hour deadline para sa Iran. At ang kanyang utos ay buksan ng buo ang Strait of Hormuz nang walang anumang banta o kundi ay u-obliterate or gigibain po ng United States ang mga power plants ng Iran. Umpisa po sa pinakamalaki. Ngayon dahil po sa balitang ito, ang numerical stability ng market ay nayanig. Ang presyo po ng langis ay sumipa na sa $98. Habang ang crypto market, particular po si Bitcoin at XRP ay naharap po sa matinding pressure at saka panibagong losses. Kaya yan na nga, nakikita natin dito. Ayan, dahil po sa tensyon na yan, gera sa tensyon na yan, ay tuloy-tuloy yung pagbagsak. At dahil na rin dyan, sa balita na yan, ay tumataas po yung chances na talagang magpapatuloy lamang sa pagbagsak sa presyo itong sa XRP. At syempre, hindi lamang sa XRP. Ang buong crypto market ay apektado na rin. Kaya isa po itong negative na balita. Pero sa mga nagtitrade po dyan ng futures or derivatives, isa po itong opportunity para magbukas ng short trading positions. Yan, para sa akin po yan. Kung yan yung mga baguhan dito, kung wala po talaga kayong gaanong experience or wala pa kayong gaanong technical knowledge, hindi kung sinabi kong opportunity natin na ito na mag-short, ay wag po kayo kaagad mag-short. Yan. Kailangan ay meron pa rin po kayong at least technical knowledge para suportahan ang inyong mga desisyon. Kaya ayan, kailangan nyo pang mag-aral. Siguro pwede kayo magbukas ng short pero sa demo account. Wag po sa totoong account ninyo. Kasi maaari pa rin po kayong magkamali. Ayan, maaari po kayong magkamali. At mas maganda na rin kung yung inyong mga trading decisions ay nakabase po sa inyong sariling analysis. Yung aking analysis po dito ay maaari lamang po ninyong gamitin na gabay. Pero hindi dapat ninyo ito ituring na inyong main na basis. Yan. Kaya dapat yung sundin pa rin ninyo is yung inyong sariling analysis. Kaya yan, balikan po natin ang ating balita dito. Ayan po si Pangulong Donald Trump na kumakaway. Pag-usapan po natin yung Strait of Hormuz blockade at syempre ang banta ni Pangulong Trump. Halos 20% hanggang 30% ng kabuang supply ng mundo ang dumadaan po sa maliit na lagusang ito. Yan, ang lagusan po ng Strait of Hormuz. Meron po tayong tinatawag na de facto closure. Yan po ang ginagawa ng Iran. Kung saan ay itinuturing na isang deklarasyon ng economic war. Kaya naman si Trump sa kanyang post sa Truth Social ay hindi na nakapagpigil. Sabi po niya, within 48 hours. Yan. 48 oras.
from this exact point in time. Yan. Kapag hindi daw nag-comply ang Iran, sisimulan ang pag-atake sa kanilang energy infrastructure. Kaya napakatindi. Kung pag sinimulan na naman yan, pag sinimulan nga, kung pag nangyari nga yan, asaan po natin na magiging negatibo po ulit ang impact nito sa buong crypto market. Magkakaroon na naman ng takot, kaya posibleng magsisibagsakan naman ang presyo ng buong crypto market. Sa aking opinyon, ang timing po ni Trump ay isang paraan para ipakita po ang strength o lakas ng US. Lalo na't nanggaling po siya sa pahayag nitong nakalipas na araw na gusto po niya ng peace talks. Ang numerical reality po dito ay ang bilis ng pag-react ng market. Sa loob lamang po ng 4 na oras matapos po ang post, ang oil prices po ay umakyat na ng 3%. Kaya ang sakit. Wala pong tigil sa pagtaas ang presyo ng oil. Sa kasalukuyan ay ito po ay nasa $98 per barrel. $2 na lang, magiging $100 na. Kapag tumas na po ang langis, ang inflation po ay siguradong susunod. At gaya ng napag-usapan natin sa mga nakalipas na balita, ang inflation po ang pinakamalaking kalaban ni Bitcoin at saka XRP sa short term. Dahil pinipigilan po nito ang Fed na mag-cut po ng rates. Yan. Ano ba yan? Nakakalungkot. Tataas na naman ang presyo. At syempre talagang apektado po tayo dito. Kaya sobrang nakakalungkot. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang respack ng Iran at ang banta sa infrastructure. Syempre sa side naman ng Iran, hindi po sila nagpaawat. Ang kanilang military command, yan, ang tinatawag po nila ang kanilang military command na Qatam al-Anbiya. Sila rin ay naglabas ng babala. Yan. Kung lalabagin daw ng US ang kanilang energy infrastructure, lahat ng energy, information technology at maging ang desalination infrastructure ng US at ang kanilang mga kaalyado sa rehiyon ay tatargetin nila. Ayan. Magpasabog nga tayo dyan. Ayan. Kamakailan lamang ay tinamaan na ng Iran ang Haifa Oil Refinery. Ayan. Sa Israel po yan. Haifa Oil Refinery sa Israel. At ito po ang pinakamalaki sa bansa. Ito ang isang numerical proof na may kakayahan po silang manira ng makakalagang assets. Sa aking opinyon, ang panganib po dito ay hindi lang sa physical war, kundi sa cyber warfare. Binanggit po ng Iran ang information technology infrastructure. Ibig po sabihin, pwede pong madamay ang mga server, payment systems, at maging ang crypto exchanges kung magkakaroon po ng malawakang cyber attack. Ito po ang dahilan kung bakit ang market ay nasa fear stage ngayon. Yan, takot ang market. Kaya kitang-kita natin dito, nakakaranas ng pagbagsak itong si XRP at hindi lamang po si XRP ang ganito ang kanyang chart. Kung titignan po natin yung ibang mga chart ng mga top cryptocurrencies natin ay ganyan na rin po. Nakakaranas na rin po sila ng pagbagsak. Magkakamukha po ang mga chart natin ngayon. Kaya ayan ang nangyayari. Takot. Ang numerical sentiment po ay bumaba at ang mga traders ay mabilis pong nag-e-exit sa mga riskier assets
para mag-hold na lang ng cash o physical commodities habang nagpihihintay po sila kung ano ang mangyayari matapos ang 48 hours. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang epekto kay Bitcoin. Yan, si Bitcoin muna yung pag-usapan natin. Sa kasalukuyan, si Bitcoin po ay nahaharap sa isang numerical resistance. Matapos pong bumagsak muli sa gitna ng geopolitical chaos na ito. Bagamat si Bitcoin ay tinatawag na safe haven, yan, sa simula po ng mga ganitong kalaking gera, si Bitcoin ay madalas na sumasabay sa stock market sa pagbagsak. Ngayon ay bakit? Dahil po sa liquidity. Ang mga malalaking institutions ay kailangan pong magbenta ng kanilang Bitcoin para punduhan ang kanilang mga losses sa ibang sectors o para magkaroon po ng cash on hand. Yan. Check po natin yung chart ni Bitcoin dito. Yan naman po yung ating daily chart time frame dito kay Bitcoin. At kitang-kita po natin na siya po ay tumama rin dito sa ating kasalukuyang trend support. Pero hindi po katulad ni XRP na kasalukuyan po niyang binabasag or parang nagpapakita na po siya ng breakout. Pero dito kay Bitcoin ay pinapakiramdaman po niya. Kasalukuyan po niyang pinapakiramdaman yung kanyang trend support dito. Ayan, at siya po ay nasa base po sa ating kasalukuyang presyo dito sa TradingView at sa oras na ito. Ito po ay nasa 68,318 US dollars. Kaya ayan po ang kanyang presyo sa ngayon. Ayan. Ngayon nakikita ko po na ang presyong 71 ayan, lagay po natin yung kanyang price level dito. Ayan. Nasa mga 71,600 or sabihin na natin basta nasa 71,000 na presyo. Ayan, or 71,616. At yan po yung nakikita ko rito na kasalukuyang resistance dito ni Bitcoin. At mukhang magiging napaka-volatile po sa susunod na 48 hours ang magiging presyo ni Bitcoin. At ito po ang maaring isang presyo na pipigil sa pag-angat o yung kung makakaranas siya ng volatility. At syempre dito naman sa ilalim ay meron po tayong major support dito. Yan naman po ay nasa mga 65K. 65,559. Syempre, nandito na rin tayo sa trend support at ito po yung kasalukuyang pumipigil dito. Lagay po natin yung kanyang presyo dito. Maglagay po tayo ng line dito. Ayan, para mas kita po natin. Gawin po nating kulay ayan, kulay green na lang. Ayan. Nasa mga 68,303 US dollar. Yan po yung kasalukuyang presyo na pumipigil kay Bitcoin sa kanyang pagbagsak base sa ating trend support dito. Ayan po ang kasalukuyan na kalagayan ni Bitcoin ngayon. Yan, ngunit sa sandaling ma-realize po ng market na ang fiat currency ay lalong humihina dahil po sa inflation na dala ng $100 plus na langis. Dito po magsisimulang baka mag-decouple si Bitcoin at posibleng makita natin ang mabilis na recovery. Sa ngayon, ang short-term panic po ay namamayani. Ayan.
Short term lamang po yung panic na nagaganap ngayon. Yan. Kaya wag po tayong mag-alala. Pero bantayan pa rin natin yung chart dito. Ayan, kung yung chart po yung pagbabasihan natin dito, kung nabasag po yung trend support natin dito, is possible na babagsak siya dito sa 65,559. Pero kung magkakaroon tayo ng rejection dito at magiging successful ang pagpigil ng trend support, aakyatin niya ang major resistance natin dito sa 71,616. Ayan. Ganyan lamang po kasimple yung binabantayan natin na posibleng maging direksyon ni Bitcoin sa mga paparating na araw. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang epekto nito kay XRP. Kaya balikan po natin yung chart ni XRP dito. Ayan. Ngayon, si XRP po ay nakabatay sa cross-border payments at saka banking utility. Sa gitna ng giyera, ang traditional na banking system gaya po ng SWIFT ay pwede pong makaranas ng delays o blockades, lalo na po sa Middle East region. Ngayon ay dito na po pumapasok ang numerical value ng XRP Ledger. Kung ang mga desalination at saka energy plants ay tatargetin, ang mga financial system sa rehiyon ay mangangailangan po ng mabilis at decentralized na paraan para maglipat ng pondo. Kaya ang aking masasabi ko po rito ay sa maikling panahon, ang presyo po ng XRP ay susunod pa rin. Yan, susunod pa rin po siya sa galaw ni Bitcoin. Kung sakali man na mag-dump si Bitcoin, syempre, sasama itong si XRP. Makakaranas na rin ng pagbagsak si XRP. Ang numerical support po natin dito ay, ayan po, ang 1.3211. Ayan, na major support. At syempre, kung talagang makakaranas po ng matinding dump, ayan, ay aabot po tayo dito sa 1.2237. Ayan, baka matakot sila sa gera. Lalong-lalo na kung pag talagang natuloy yung mga banta ng US at saka Iran. Ayan, kung sakaling hindi po nila napigilan yan at talagang tinutuhanan nila yung kanilang mga banta sa isa't isa. Ayan, magkakaroon tayo ng takot dyan or extreme panic at babagsak po ang presyo ni XRP at maging si Bitcoin. Ang pinaka worst case scenario po natin dito is baka babagsak siya dito sa $1. Ayan, 1.0163. Possible po siyang bumagsak dyan. Ayan, kung talagang tingin ko talagang malala ang magiging impact niyan kasi biruin mo naman, tatargetin yung mga malalaking mga power plants na yan. Ayan. Pag ganyan po yung nangyari ay talagang malaki talaga ang impact niyan sa economy. Kaya nakakatakot na po yung nangyayari ngayon. Ayan. Ngayon sa kabuuan, ayan, aking opinion po sa balitang ito. Balikan po natin ang ating nakakalungkot at nakakatakot na balita dito. Ayan. Ang 48-hour deadline ni Trump ay para po itong isang time bomb para sa global economy. Ang numerical surge ng langis sa $98 ay isa pong babala na ang inflation ay hindi pa tapos. Dito po sa crypto, kailangan po natin na maging handa sa extreme volatility. Ang susunod na 2 araw ang siyang magdidikta kung tayo ba ay papasok na sa isang deep correction o kung si Bitcoin at XRP ay magpapakita ng kanilang tunay na lakas
bilang alternatibong financial system. Kaya ang masasabi ko po ay huwag po tayong magpanik. Pero syempre, huwag din po tayong maging over-leverage or huwag po tayong sumobra sa ating paggamit ng ating leverage. Ang 48 hours na ito ay pwede pong magbago ng ating buhay. Pwedeng paitaas, pwedeng paibaba. Kaya manatili po tayong nakatutok at bantayan natin ang ating mga numerical supports dito. Yan, sa ating technical analysis dito. Particular po yung mga support and resistances natin dito. At yung kasalukuyang nagaganap na breakout. Ayan, bantayan po natin yan. Kaya, ayan. At syempre, manatili po tayong nakatutok. At sa mga balita, mga update sa mga balita tulad nito kung yan, kung talagang tinuloy na ba nila or baka may nagpabago sa kanilang isipan. Kaya, ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.